So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita na itong si former Vice President Leni Robredo patungkol nga po sa pagkakakulong ni former President Rodrigo Roa Duterte doon nga po sa The Hague, the Netherlands. So, ngayon, basahin natin to, mga minamahal. Sabi dyan, I cannot help but compare yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte saka yung sitwasyon ni Senator Leila de Lima before. Nagtatrabaho siya as senator pero wala siyang access sa computer. Wala siyang access sa telepono. Wala siyang internet. She had to endure all of that kasi sinunod niya yung due process. Hinarap niya yung charge against her no matter how difficult and unfair those charges were, kahit obvious na political harassment, hinarap niya. Naku po! Sampal to, mga minamahal kay Digong. Narinig niyo, mga minamahal, insulto yung ginawa ninyo kay De Lima. Pero kahit ganon, ang ginawa niyo kay De Lima, di ba? If i-compare niya yung sitwasyon ni Digong, si De Lima, senator during that time nung nahuli, pero nagtatrabaho siya without computer, walang access sa telepono, or even an internet, pero nagtatrabaho pa din. Kahit alam naman natin, mga minamahal, yung pagpapahirap sa kanya is very unfair, kasi kitang-kita natin na ito ay isang political harassment, pero lahat ng yon in-endure niya, hinarap niya. Diba? Kasi sinunod niya, mga minamahal, yung due process hanggang sa inabutan ng 7 taon. If I am not mistaken, malapit 7 taon. Diba? Inabutan ng malapit 7 taon. Itong kaso ni De Lima hanggang sa nakamit niya ang hustisya at kalayaan. At ngayon, napatunayan na yung ginawa kay De Lima is yung literal na phishing. Diba? So ngayon, sabi ni Leni Robredo, "Hoy, I cannot help." Hindi niya daw matutulungan si Digong. Ba't mo naman tutulungan, Leni, itong si Digong? Pero yung sitwasyon na nangyayari ngayon kay Duterte versus kay De Lima, napaka-unfair din. Kasi yung kay De Lima, mga minamahal, wala talagang access, samantalang itong si Digong sa kulungan. Grabe, parang 5-star hotel. May sariling CR, parang nasa condo. Diba? Sa loob ng kanyang kwarto, kompleto rekado. May kwarto, may dinner room, may CR, may TV, ano pa ba? May playground, may clinic, may computer. So, kompleto rekado. Na supposedly, kung ako yung tatanungin, hindi dapat binibaby yung ganong tao eh. Alam niyo ba kung bakit, mga minamahal, na hindi dapat binibaby yung ganong tao? Kasi yung kaso niya, hindi yan simpleng kaso eh. Yung simpleng homicide, simpleng murder. Hindi, mga minamahal. Yung kaso ni former President Duterte, crimes against humanity. Yung kaso ni Kadigungan, war crimes. Malakihan, maramihang pagpatay. Hindi yan dyan masasabi natin na simpleng kaso lamang. Ang kaso niya, sobrang dami, sobrang lala, sobrang laki. Tapos doon, binibigyan pa siya ng VIP. Bini-VIP itong si former President Duterte. How? My God, mga minamahal, malaking sampal din to sa amin. Parang kami din, nasasaktan kami. Kasi yung mga nakakulong dito sa Pilipinas, siksikan sa init, 'di ba? Nag-aagawan sa tubig, siksikan sa kwarto, mabaho, 'di ba? Minsan may tae pa sa CR. Kasi napanood ko yung ano ni Karen Bordador eh. Yung karanasan niya nung nakulong siya, yung detainee siya for almost 4 to 5 years. Grabe, kahit sa woman's jail, baboy doon. Siksikan sa kwarto, tapos tapang-tapangan yung ibang mga kasamahan. Samantalang itong si Duterte, solo sa isang room. Parang living to the fullest pa. Nung sinabi ni Sara Duterte na namimiss niya daw yung Filipino food, binigyan ng Filipino food. Binigyan ng rice. Diba? VIP, yung taong malaki ang ginawang kasalanan sa mamamayang Pilipino.
Diba? Nakakaloka. Kaya nga, tama yung sinabi ni, ni former Vice President Leni Robredo, nasampal to kay Kadigungan. Si Dilima nga eh. Diba? Walang internet. Sa madaling sabi mga minamahal, in streetwise, ganito yung ibig sabihin ni VP Leni. Si Dilima nga, walang computer, walang internet, walang access, nagtatrabaho. Ikaw na wala ka ng trabaho dyan, wala ka nang gampanin sa bansang Pilipinas, wag ka nang mag-inarte. Dahil parang naka-VIP ka, parang naka-condo or 5-star hotel ka. Biruin mo, kompleto Ricardo ka, meron kang rooms, diba? Solo ka lang, ganda ng higaan mo, kama pa. Diba? Kompleto. Kung gusto mo magluto, pwede kang magluto. Tinitreat ka pa ng ICC na parang baby nila. VIP nga eh. May sariling playground, may computer. Diba? Tapos magre-reklamo pa yung mga didiles na kesyo, kala mo, hindi tinatrato ng maayos itong si Digong na pinapalabas nila na walang tsinelas. Eh, nung pumunta nga doon sa dahig, nakasapatos eh. Nakakaloka mga minamahal. Kaya nga sabi ko itong sinabi ni former VP Leni Robredo, mukhang matatamaan na naman po mga minamahal itong mga didilis. Magagalit na naman, sasabihin naman na unfair ang komento ni Leni Lugaw. Yan, ganyan na naman maging komento nila. Diba? Magagalit na naman sila kay Leni. Diba? And also magagalit sila kay Dilima talaga. Kasi si Dilima nung nagkomento, talagang sinapul, binakbakan. Itong si Kadigungan na deserve mo yan. Diba? Buti nga yung first trial hearing ng ICC, maayos yung pag-approach sa inyo. Pinakilala yung pangalan ninyo, maayos. Di ba, pinayagan ka na mag-zoom ka na lang. Sobrang ayos ng pagpapakilala. Di ba? Sobrang ayos ng treatment, napaka-fair. Pinagsalita si Medjaldea. Lahat kayo, pinagsalita. Nakakaloka. Samantalang si Dilima, nung nagkaroon ng hearing, naging patas ba kayo? Naging fair ba kayo sa taong yan? Hindi. Binalasubas, binaboy ninyo. Tinarantado ninyo itong si Dilima, kinupal ninyo, halos lahat na ginawa na ninyo dito kay Dilima. Diba? Kaya nga, although deserve naman dyan ni Digong, pero kung ako lang tatanungin, wag naman sana yung grabe yung pag-treat dyan kay Duterte na parang kala mo, diba? Kala mo, meron silang alagang bata na kada hingi, binibigay agad. Diba? Sara Duterte naman mismo nagsabi na everything is all right naman daw pala. Inaasikaso naman daw pala ng doktor itong si Kadigungan eh. Diba? So, yun po, mga minamahal. Bato-bato na lang. Ano kayong mga comment dito? Basahin ko nga mga minamahal yung mga comment dito. Sige nga. Tingnan natin yung mga komento dito sa sinabi ni ni Dilima. Baka mamaya may mga nag-iiyakan na mga didilis. I'm not Pink nor Dilaw, but I must admit, I admire Dilima for facing her charges, public abuse, media abuse, with head held up high. Tama. 7 years in detention for fabricated charges and now vindicated. Diba? Dinaig niya pa sa katapangan ang tatag ng loob ang strong men. Respect to former Sen. Sabi naman ni kaya nga, paano may pagkakatiwala ang, may mga, 7 years tiniis ni Dilima yung pagkakakulong, it's only just na natikman din ni Digong yung ganyang treatment. Pero yung treatment nga kay Digong, VIP Diba? Sabi naman ng iba, ipapag-pray na lang natin si Digong na sana hindi na makabalik. Ito naman kay Baltasar, kay Dilima pa lang pinakulong nila. Nagawa-gawa lang yung kaso ni Duterte. Paano magtitiwala dito sa bansa natin kung kasinungalingan man lang? Kaya mas fair talaga kung sa ICC, mas kapabor-pabor. Totoo yan. Diba? Kung sa Pilipinas pa nga lang, binababoy na nila ang hustisya. Ginawa na nga nila ng sandamakmak na kwento itong si Dilima. So, paano magiging fair ang prosecution dito kay Duterte kung dito sa Pilipinas nababayaran yung mga hurado, yung mga husgado? Kaya much better na doon na lang ibigay sa banyaga si Digong ng malitis. Diba? At malaman natin kung ano nga ba yung katotohanan or hindi. Diba? It's better to go with someone who's already made an impact and still do more. Let's all support Kiko Pangilinan for Senate. Ayan, mga comment dito. Okay, mga minamahal, yun po.
It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, like, and share. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.